Ang aming maliit na bayan sa San Rafael ay dating kilala sa tahimik nitong pamumuhay at matatandang puno ng mangga na humihimbing sa magkabilang gilid ng kalsada. Ngunit mula nang dumating ang pamilya de la Cruz at binili ang abandonadong asyenda Artegua sa dulo ng bayan, ay tila may isang malamig na kamay ang humahaplos sa aming pang-araw-araw na buhay. Ang hasyenda ay matagal nang iniiwasan. Sinasabi ng mga matatanda na noong panahon pa ng Kastila, may isang malagim na trahedya ang nangyari doon. Isang mayamang asyendero o mano ang nawala ng bait at pinatay ang kanyang buong pamilya, nagpatiwakal sa loob ng bahay. Mula noon, kumalat ang kwento tungkol sa anino na gumagala sa pasilyo at mga bulong na naririnig sa gabi. Ngunit hindi nagtagal, nagsimulang kumalat ang kakaibang mga pangyayari. Ang mga alagang hayop ng mga kapitbahay ay natatagpuang patay sa umaga. Walang anumang bakas ng panlaban o sugat. Ang mga ilaw sa mga bahay ay kusang nagpapatay-patay sa kalagitnaan ng gabi. At ang pinakakakilabot sa lahat, ang mahinang iyak ng isang babae ay paminsan-minsan naririnig nagmumula sa direksyon ng Hacienda Artegua. Kahit alam namin, isa lamang ang anak na babae ng pamilya de la Cruz, si Elena, na isang tahimik at halos hindi lumalabas ng bahay na dalagita. Isang gabi, hindi ako makatulog. Ang hangin sa labas ay tila humihinga ng mabigat at ang mga dahon ng mangga ay sumasabiyaw na parang may invisible na kamay na humahawak sa kanila. Bigla, narinig ko ang isang sunod-sunod na katok sa aking pintuan. 3 katok. Pagkatapos ay isang mahabang katahimikan. At pagkatapos ng 3 katok uli, kinilabutan ako. Alam kong walang sino man sa aming bayan ang kumakatok ng ganoon. Dahan-dahan kong binuksan ang bintana at sumilip sa labas. Walang tao. Ngunit sa malayo, nakita ko ang isang mahinang liwanag na nagmumula sa isang bintana sa ikalawang palapag ng Hacienda Artegua. Ang liwanag ay parang kumikislap-kislap na parang may isang kandila na unti-unting nauubos. Kinabukasan, nagtipon ang ilang matatapang na kalalakihan sa bayan. Desidido kaming alamin kung ano ang nangyayari sa hasyenda, kasama ng ilang dalang sulo at matatalim na bolo. Dahan-dahan kaming naglakad patungo sa madilim at tahimik na bahay. Kasama namin si Benito, ang pinakamatandang lalaki sa aming grupo na kilala sa kanyang kalmado na pag-uugali at matalas na pag-iisip. Ang gate ng asyenda ay nakabukas na parang nag-aanyaya sa amin. Ang bakuran ay tuyo at kulay abo. Kahit na sinasabi ng kapitbahay na regular itong dinidiligan ng pamilya de la Cruz, ang hangin ay mabigat at puno ng kakaibang amoy. Isang pinaghalong bulok na lupa at isang bagay na matamis at nakakasulasok. Nang marating namin ang harap ng bahay, may malaking kahoy na pinto na bahagyang nakabukas. Walang tunog na naririnig sa mula sa loob. Dahan-dahan kaming pumasok. Ang aming mga sulo ang nag-iisang nagbibigay ng liwanag sa madilim at malamig na pasilyo. Ang loob ng asyenda ay mas nakakatakot kaysa sa inaasahan namin. Ang mga dingding ay nababalutan ng lumang wallpaper na kumukupas at natutuklap. Ang mga kasangkapan ay natatakpan ng makapal na alikabok at ang hangin ay tila bumubulong ng mga hindi maintindihang salita.
Habang mas malalim kaming pumapasok, ang amoy ay lalong tumitindi. Narating namin ang isang malaking sala. Sa gitna nito, nakita namin ang isang figura na nakaupo sa isang lumang silya. Sa unang tingin, akala namin ay isa ito sa pamilya de la Cruz. Ngunit nang mas lumapit kami, nanlaki ang aming mga mata sa takot. Ang figura nito ay isang kalansay, nakasuot ng mga lumang damit. Ang mga buto nito ay tila nakangisi sa amin sa dilim. Sa sahig, sa tabi nito, nakita namin ang isang kalat ng mga buto ng tao, maliliit at marami. Bigla, narinig namin ang isang mahinang hikbi mula sa itaas. Sabay-sabay kaming napatingala sa dulo ng hagdan. Nakatayo ang isang batang babae, si Elena, ngunit may kakaiba sa kanya. Ang mga mata, ang mga ito ay parang walang buhay, parang dalawang madilim na balon. Umalis kayo dito. Ang kanyang tinig ay parang isang kalawang na kadena na hinihila. Hindi kayo nararapat dito. Bago kami makapag-react, isang malamig na hangin ang humampas sa amin. Ang mga sulo namin ay biglang namatay. Napalibutan kami ng kompletong kadiliman. Nagsimulang marinig ang mga bulong sa paligid namin. Parang maraming tinig na sabay-sabay na nagsasalita sa isang hindi maintindihang wika. Naramdaman namin ang malamig na mga kamay na humahawak sa amin, humihila sa aming mga damit. Ang amoy ay lalong tumindi, halos masusuka na kami. Sa gitna ng kaguluhan, narinig namin ang isang malakas na sigaw, ang sigaw ng isa sa aming mga kasama. Pagkatapos, katahimikan. Sa sobrang takot, nagsimula kaming magtakbuhan pabalik sa kung saan kami pumasok. Ang mga bulong ay sumusunod sa amin, parang mga pambihirang anino na gustong humawak sa aming mga kaluluwa. Nung narating namin ang pintuan, halos hindi na kami makahinga. Hindi namin alam kung ilan sa amin ang nakalabas ng buhay. Ang tanging alam ko, hindi kailanman magiging pareho ang San Rafael. Ang Hacienda Artegua ay hindi lamang isang abandonadong bahay. Ito ay isang lugar na nababalot ng madilim na nakaraan, at ang pamilya de la Cruz ay hindi lamang ang mga nakaninirahan doon. Mayroon pang iba, at sila ay hindi natutuluwa sa aming pagbisita. Nang nakabalik na ako sa aking bahay, nanginginig pa ako sa takot. Napansin ko ang isang kakaibang amoy na sumusunod sa akin. Ang parehong matamis at nakakasulasok na amoy mula sa asyenda. At pagkatapos, nakita ko ito. Isang maliit na marka na paso sa aking kamay na hindi ko maalalang nakuha ko. Habang lumilipas ang mga araw, ang marka ay lumalaki na parang kumakalat na itim na ugat sa aking mga balat. Nagsimula akong makaramdam ng hindi mapigilang pagkahumaling sa apoy. Ang panonood ko sa mga ito ay nagbibigay sa akin ng kakaibang kasiyahan, isang init na tila bumubuhay sa isang malamig na bahagi ng aking kaluluwa. Natakot ako. Natakot ako na anumang masamang espiritu sa asyenda ay hindi lamang gustong takutin kami, kundi gusto rin nitong sakupin ang aming katawan at isipan, at tila ako ang unang biktima. Pagkalipas ng ilang linggo, ang takot sa Hacienda Artegua ay bahagyang humupa, ngunit ang kakaibang pagbabago sa akin ay patuloy. Isang sunog ang sumiklab sa isang lumang kamalig sa labas ng bayan. Walang nakakaalam kung paano ito nagsimula. Ngunit habang pinapanood ko ang mga apoy na sumasayaw sa hangin, isang malamig na ngiti ang lumilitaw sa aking mga labi. Hindi ko ito sinasadya, ngunit may isang bahagi sa akin na siyahan sa tanawin. Ilang araw pagkatapos nito,
isa pang sunog ang sumiklab. Ito naman ay isang tambak ng tuyong basura sa likod ng palengke. Muli, walang makapagturo kung sino ang may kagagawan. Ngunit sa bawat apoy, ang marka ng aking kamay ay lalong kumukulo. Ang aking pagkahumaling sa apoy ay lalong lumalakas. Hanggang isang gabi, hindi ko mapigilan ang aking sarili. Pumunta ako sa Hacienda Artegua. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang hindi mapaliwanag na tawag. Nang makapasok ako, ang bahay ay tila humihinga. Ang mga anino ay sumasayaw sa mga dingding at doon sa gitna ng sala, nakita ko si Benito. Ngunit hindi siya katulad ni Benito na kasama namin. Ang kanyang mga mata ay kumikinang ng isang pulang liwanag at isang manipis na usok ang lumalabas sa kanyang mga labi. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang lumang kandila na hindi nauubos. Maligayang pagdating. Ang kanyang tinig ay garalgal at puno ng isang kakaibang kapangyarihan. Matagal na kitang hinihintay. Doon ko nalaman ang katotohanan. Si Benito, ang kalmado at matalas na Benito, ay matagal nang may lihim na pagkahumaling sa apoy. Nung gabing pumasok kami sa hacienda, hindi siya natakot. Sa halip, nakipag-isa siya sa masasamang espiritu doon. Ang mga kakaibang pangyayari, ang mga patay na hayop, ang mga bulong, lahat ng iyon ay bahagi ng isang madilim na plano. At ang unang kalansay na aming nakita, iyon ang tunay na Benito. Ang kanyang katawan ay inalok bilang isang sakripisyo. Ang apoy ay buhay, sabi ng bagong Benito. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin. Ito, naglilinis ito. Ito ay lumilikha. At ikaw ay may espesyal na koneksyon dito. Ipinakita niya ang kanyang kamay. Wala itong marka. Sa halip, ang kanyang mga daliri ay bahagyang nagliliyab. Ang marka ng iyong kamay, patuloy yan, ay hindi sumpa. Ito ay isang tanda na ikaw ay pinili. Doon ko napagtanto ang tunay na katatakutan. Ang Hacienda Artegua ay hindi lamang isang bahay na puno ng mga multo. Ito ay isang lugar kung saan ang madilim na himig ay nabubuhay at kumakalat. At ako, sa akin, hindi mapaliwanag na pagkahumaling sa apoy ay hindi isang biktima. Maaring ako ang susunod na magdadala ng apoy sa San Rafael. At ang iyak na naririnig ng mga tao sa gabi, maaring hindi lang iyon ang iyak ng isang babaeng multo. Maaring iyon ang tahimik na pagtawa ng isang pyromaniac na naghihintay sa kanyang pagkakataon. At marahil, ang pinakakakilabot sa lahat ay ang pag-iisip na maaring hindi na ako natatakot, maaring nasasabik na ako. Bayang walang hustisya.